Mga kasandok, welcome to Lutong Nurses Pediatric Home Care Advice. My name is Belle at isa po akong pediatric nurse. Nurse na po ako bago pa naging highest grossing movie ang Titanic. Time out po muna tayo sa lutuan at pasyalan, payong pangkalusugan para sa mga bata muna po tayo. Ang topic po natin ngayon ay pagsusuka sa mga bata. Ito ay para sa mga batang 1 taon pataas at hindi para sa mga sanggol na 1 taon pababa at pagsusuka lamang na walang kasamang pagtatae o diarrhea. Sa mga susunod nating video pag-uusapan ang tungkol sa diarrhea. Ano nga ba ang dapat nating malaman tungkol sa pagsusuka ng ating mga anak? Normal lang na magkaroon sila ng upset stomach o maduduwal bago magsuka. Karaniwan sa pagsusuka nila ay sanhi ng viral infection sa tiyan o maaari din namang mild food poisoning o galing sa mga pagkain na nakain nila. Ang pagsusuka ay paraan ng kanilang katawan para maprotektahan ang kanilang tiyan. Ang good news dito, itong pagsusuka ay panandalian lamang. Ang delikado lang ay yung tinatawag nating dehydration kung saan nauubusan na ng fluid ang kanilang katawan. May vomiting scale tayong tinatawag kung paano masusukat ang dalas ng pagsusuka. Mild vomiting kung 1 hanggang 2 beses sa isang araw. Moderate kung 3 hanggang 7 beses sa isang araw. Severe naman kung halos non-stop o 8 o higit pa sa isang araw. Ano nga ba ang mga sanhi ng pagsusuka sa mga bata? Viral gastritis. Ito ay infection sa tiyan, sanhi ng virus na karaniwang sanhi ng pagsusuka. Tinatawag din itong stomach flu. Ang karaniwang sanhi nito ay yung tinatawag na rotavirus. Karaniwan, magsisimula mo ng magsuka, saka masusundan ng diarrhea o pagtatae sa loob ng 12 to 24 hours. Maaari din namang food poisoning o pagkalason sa kanilang pagkain. Karaniwan itong agarang pagsusuka. Like within hours, pagkakain nila ng spoiled o pagkaing sira na, maaari itong sundan ng diarrhea o pagtatae. Ito ay sanhi ng toxins galing sa mga germs mula sa pagkain gaya ng mga panis na pagkain na ibuprofen. Ang gamot na ibuprofen gaya ng Advil or Motrin ay mga stomach irritant, lalo na kung ibibigay ninyo ang mga ito nang hindi pa sila kumakain. By the way mga kasandok, ang ibuprofen ay fever reducer at pain reliever. Food allergy. Ang pagsusuka ay maaaring ang tanging sintomas ng food allergy. Mabilis na pagsusuka pagkatapos nilang makakain ng pagkaing maaaring allergic sila. Mga common na pagkain gaya ng mani, tree nuts, itlog, isda at shellfish gaya ng hipon. Pag-ubo. Ang malalang pag-ubo ay maaaring maging sanhi din ng pagsusuka. Common ito sa mga batang may mga reflux. Motion sickness. Isa pa sa maaaring maging sanhi ng pagsusuka sa mga bata ay yung tinatawag na motion sickness o kung saan maaari silang makaranas ng pagsusuka o pagkahilo sanhi ng mga paggalaw. Isang halimbawa nito ay seasickness pag sumakay sila sa bangka o kaya naman yung mga rides sa mga theme parks. Migraine headaches. Isa din ito sa karaniwang sanhi ng pagsusuka ng mga bata. Natitrigger ito dahil sa sakit ng ulo. Serious causes. Kung walang diarrhea at tanging pagsusuka lang, inaasahan nating itong tumigil after 24 hours. Kung lalampas pa ito ng 24 hours, maaaring ito ay may mas malalang dahilan. Again, hindi po ako nagda-diagnose pero maaaring ito ay appendicitis, kidney infection, diabetes, at head injury. Sa mga sanggol naman, ito ay maaaring yung tinatawag nating pyloric stenosis. Cycling vomiting. Ito ang most common cause ng paulit-ulit na pagsusuka. Bigla-biglang dadating, bigla-bigla ding titigil. Ito ang tipo ng pagsusuka na karaniwang nade-develop into migraine headaches.
Paano naman natin malalaman kung well-hydrated pa sila? Ang pagsusuka at pagtatae ay isang karaniwang dahilan ng dehydration. At isa itong dahilan para makita na agad-agad sila ng kanilang pediatrician. Kung ang inyong mga anak ay hindi umiinom ng fluids at kung ang kulay ng ihi nila ay dark yellow at kung may mahigit 8 oras na silang hindi umiihi. Sa loob ng kanilang bibig at ang kanilang dila ay tuyong-tuyo na or very dry. Kapag umiyak sila ay wala ng luhang lumalabas. Kung very slow o mabagal ang kanilang blood refill o yung tinatawag na cap refill na longer than 2 seconds. Para malaman ito, ganito ang gawin nyo. I-press ninyo ang kuko ng kanilang daliri na halos maputla na. Then, i-release and let go. Bilangin ninyo kung ilang segundo bago bumalik ang pink color nito. Again, kung mahigit 2 segundo bago bumalik ang kulay nito, isang sign ito na dehydrated sila. Maaari kayong magpatulong sa kanilang doktor kung paano gawin ang test na ito. Ang batang may severe dehydration ay nanghihina na hindi na halos sila makatayo. Makakaranas din sila ng sobrang pagkahilo pag tumayo sila. Treatment naman tayo. Pero, bago natin simulan ang ating pediatric home care advice, if you like this video, please don't forget to share, like, and subscribe to Lutong Nurses YouTube channel. Follow nyo na rin po kami sa Facebook and Instagram. Maraming salamat po! Ano ang pwedeng treatment o lunas sa pagsusuka ng ating mga anak? Painumin nyo sila ng tagkokonting clear na fluid. Tubig, ice chips o durog na yelo ay pwede sa mga older children. Tubig dahil madali itong ma-absorb ng tiyan nila. Kung mas prefer ng inyong mga anak, pwede ding ibang clear fluid gaya ng pinaghalo at magkasing daming Gatorade at tubig. Mix it half and half. Pwede ring tubig at apple juice. Pwede din namang popsicle. Basta make sure na clear kasi pag sumuka sila ng may ibang kulay, hindi natin malalaman kung ito ay bile o may dugo. Pwede din kayong magbigay ng tinatawag nating electrolyte solutions gaya ng Pedialyte kung sa tingin nyo na nagsisimula na silang ma-dehydrate. Kung ang inyong mga anak ay 3 taon pataas, optional na lang ang pagbibigay ng electrolyte solutions. Ang goal natin dito ay mabigyan sila ng tagkakaunting amount of fluid para mapanatiling hydrated sila. Maaari ninyo itong simulan sa pamamagitan ng pagbibigay ng 2 hanggang 3 kutsaritang tubig or electrolyte solution or 10 to 15 milliliters kada 5 minuto. Stick lang tayo sa ganitong dami ng ibibigay dahil maaaring hindi nila matolerate kung mas marami pa dito at maaaring magsuka sila ulit. Kung sa loob ng 4 na oras at hindi na sila magsuka, maaari ninyong doblehin yung amount ng fluid. So, magiging 4 hanggang 6 na kutsarita or 20 to 30 milliliters. Matapos ang 8 oras at walang pagsusuka, maaari na silang bumalik sa pag-inom ng regular fluids, gaya ng gatas. Ang ibig sabihin nito, sa loob ng 8 oras, fluids lang muna tayo dahil kung pakakainin nyo sila agad, maaari silang magsuka ulit. Paalala lang po, kung sakaling ang pagsusuka nila ay 12 oras na, mag-switch na kayo sa electrolyte solution. Pwede kayong gumamit ng half-strength Gatorade. Ang electrolyte solutions ay ibinibigay para maiwasan o mapigilan ng dehydration. Pwede kayong magbigay ng Pedialyte o kung anong store brand na mabibili ninyo sa local drugstores or grocery stores. Painumin sila ng electrolyte solutions, utay-utay lang. Ideally, 10 to 15 milliliters o 2 hanggang 3 kutsarita kada 5 minuto. Matapos ang 2 oras na walang pagsusuka, doblehin ninyo ang amount na ibibigay nyo. Matapos ang 4 na oras na walang pagsusuka, maaari na silang bumalik sa pag-inom ng regular na inumin pero
Clear lang po. Huwag po muna kayong magbibigay ng solid food or baby food kung sila'y nagsusuka pa dahil maaaring isukan lang nila ito ulit. Kung matapos ang 8 oras na hindi na sila nagsusuka, pwede na ninyo silang pakainin ng unti-unti. Maaari kayong magbigay ng pagkaing easy to digest o madaling matunaw gaya ng crackers, biskwit o tinapay pero unti-unti lang muna. Huwag kayong magpapainom ng any over-the-counter medicine dahil maaari pa itong maging dahilan ng lalo nilang pagsusuka. Kung sakaling may lagnat naman, hindi ninyo dapat sila agad bigyan ng gamot sa lagnat. Kung sakaling ang lagnat ay 104 degrees Fahrenheit or 40 degrees Celsius, maaari kayong magbigay ng acetaminophen suppository. Ang suppository ay uri ng gamot na maaari ninyong i-insert o ipasok sa kanilang puwet. Kasi kung magbibigay kayo ng gamot na kailangan nilang inumin, baka hindi nila matolerate at isuka nila ulit. Muli, huwag kayong magbibigay ng ibuprofen dahil maa-upset nito ang kanilang tiyan. Kung inaantok naman sila o gusto nilang matulog, hayaan nyo lang silang matulog dahil yun ang pagkakataon na medyo makapahinga sila at hindi na sumuka. Sa kanilang pagsusuka, what to expect? Sa loob ng 3 o 4 na oras, maaaring sunod-sunod ang pagsusuka. Tapos, unti-unting medyo iigi ang pakiramdam ng kanilang tiyan. Kung ang sanhi ng pagsusuka ay dahil sa virus, inaasahan natin itong tumigil sa loob ng 12 hanggang 24 oras. Pero may inaasahan pa ring pagsusuka na 1 hanggang 2 beses na maaaring tumagal hanggang 3 araw. Maaaring wala kinabukasan, tapos maaaring magsuka ulit sila the next day. Minsan, may mga pagkakataon na maaari silang mag-develop ng diarrhea o pagtatae pagkatapos ng pagsusuka. Ilan sila pwedeng bumalik sa school o sa daycare kung hindi na sila nagsusuka at wala silang lagnat. Siyempre, tignan din natin kung okay na ang pakiramdam nila. Sa ganitong kadahilanan din, maiiwasan nating hindi makahawa sa kanilang mga kaklase. Kailan sila dapat matingnan ng kanilang doktor or pediatrician? Kung ang isinusuka nila ay clear na sa loob ng 8 oras. Kung ang pagsusuka ay mahigit 24 oras na. Kung may dugo o kulay berde sa kanilang isinusuka, yung bile na tinatawag. Kung may pananakit ng tiyan kahit hindi na sila nagsusuka. Kung nagsususpecha kayo na dehydrated na sila. Muli, kung walang ihi sa loob ng 8 oras, very dark ang kanilang ihi, tuyong-tuyo ang kanilang bibig, at yung sa mga maliliit na bata kapag sila'y umiyak ay wala ng luhang lumalabas. Siyempre, kung palagay ninyo na dapat na silang ma-check ng kanilang pediatrician, higit sa lahat, kayong mga magulang o tagapag-alaga ang nakakakilala sa inyong mga anak. If you think your child's condition gets worse, patingnan nyo na sila. And that's it mga kasandok. Disclaimer lang po ulit. We are not here to diagnose. Ang mga impormasyong pangkalusugan na ito ay pang-edukasyon lamang at ang tanging layunin ng Lutong Nurses ay maibahagi ito para sa inyong kaalaman. Kayo na po na mga magulang o tagapag-alaga, nasa inyo na po kung paano ninyo ito pipiliing gamitin. Maraming salamat sa panonood mga kasandok. Again, if you like this video, please don't forget to share, like, and subscribe to Lutong Nurses YouTube channel. Follow nyo na rin po kami sa Facebook and Instagram. Hanggang sa susunod nating Pediatric Home Care Advice, God bless po!